Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Integrity Caravan for Ethical Policing, formal na inilunsad ng Philippine National Police sa Campo Crame. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Dara Falogme. Inilunsad ng Philippine National Police ang Integrity Caravan for Ethical Policing kahapon, ika-10 ng Hunyo sa Bulwagang Lapu-Lapu, Campo Crame. Layunin ng programa na higit pang mapalakas ang integridad, pananagutan at mataas na pamantayang etikal sa hanay ng kapulisan bilang bahagi ng patuloy na reforma at pagpapaunlad sa organisasyon. Dinaluhan ang aktibidad ng PNP Command Group, Inspector General ng Internal Affairs Service, mga direktor ng Directorial Staff at Personal Staff, Division Directors ng National Support Units at mga kinatawan mula sa DPRM at Uniform Personal Affairs Division. Sa ngalan ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard M. Banac ang programa upang ihatid ang mensahe ng pamunuan. Binigyang diin ni Police Lieutenant General Banac ang kahalagahan ng pagpapanatili ng integridad at etikal na paglilingkod sa lahat ng antas ng organisasyon upang higit na mapatatag ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Ang Integrity Caravan ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng PNP para sa isang mas responsable, tapat at makataong serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Dara Falogme. Isang individual arestado ng mga otoridad sa buy-bust operation sa Tagbilaran City, Bohol. Ibabalita yan ni Patrolwoman Florame Asares. Arestado ang isang drug personality na kabilang sa drug watch list matapos ang isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Purok 2 Barangay Buoy, Tagbilaran City, Bohol noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Joey M. Bicoy, Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, ang suspect na si alias Bali, 31 anyos, na residente ng naturang lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 16.4 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 111,520 pesos, buy-bust money, isang motorsiklo at cellphone. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Patricio Sidigay Jr., Provincial Director ng BPPO, patunay na ang matagumpay na operasyon ay patuloy na pagsisikap ng kapulisan laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lalawigan ng Bohol.
sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Torami Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Apat na individual arestado ng Puerto Princesa City Police Office. 64,800 pesos halaga ng kontrabandong sigarilyo na kumpiska. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Sari Bernales. Individual ang naaresto matapos makumpiska ng Puerto Princesa City Police Office ang humigit kumulang 64,800 pisong halaga ng mga pinaghihinalaang kontrabandong sigarilyo sa Sitio Anilawan, Barangay Babuyan, Puerto Princesa City noong Hunyo 6 na kasalukuyang taon. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Police Station 5 at Bureau of Customs matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano'y pagpasok ng mga ilegal na sigarilyo sa lungsod. Batay sa natanggap na ulat, agad na nagsagawa ng interdiksyon ang mga operatiba at naharang ang isang pulang Toyota Wigo na nagmula umano sa El Nido, Palawan at patungo sa Puerto Princesa City. Sa isinagawang inspeksyon ng mga pulis at tauhan ng Bureau of Customs, natuklasan sa loob ng sasakyan ang 2 selyadong kahon na naglalaman ng 100 pakete ng sigarilyong Berlin, isang selyadong kahon na may 39 na pakete ng parehong brand at 5 pakete ng Fort Menthol cigarettes. Tinatayang umaabot sa halagang 64,800 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Kasalukuyang nang nasa kustudiya ng mga otoridad ang mga nakumpiskang sigarilyo habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga sospek. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales. Nagbabalita para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Albay Police Provincial Office nagsagawa ng lecture ukol sa violence against women and their children sa Daragan National High School. Ibabalita yan ni Patrolman Kirby Flores. Kasabay ng pagbubukas ng klase para sa school year 2026, nagsagawa ang Daraga Municipal Police Station ng isang makabuluhang lecture ukol sa violence against women and children o VAUSI sa Daraga National High School. Pinangunahan ni Police Corporal Carol Ann M. Villegas, pikad PNCO ng Daraga MPS ang nasabing aktibidad sa ilalim ng pamamahala ni Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, Chief of Police. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa iba't ibang anyo ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata, kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas at ang kahalagahan ng pagsasalita at paghingi ng tulong sa mga kinauukulan. Ipinapakita ng nasabing inisyatiba ang matatag na advokasya ng Albay Police Provincial Office sa pagsusulong ng gender sensitivity at pangangalaga sa mga sektor na higit na nangangailangan ng proteksyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Noel Donato Nunez, patuloy nang sasagawa ang Albay PPO ng mga programang pang-edukasyon at information campaign upang labanan ang karahasan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network, ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang high-value individual ang naaresto matapos makuhanan ng mahigit 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang intelligence-driven checkpoint operation sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Police Corporal Rafi Coberos sa report. Halaga ng hinalang iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa isang intelligence-driven checkpoint operation sa Oroquieta City, Misamis Occidental.
Isang high-value individual o HVI ang naaresto matapos umano'y makuhanan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay Pines, Oroqueta City, Misamis Occidental, gabi ng Hunyo 9. Kinilala ng mga otoridad ang sospek sa alias Namon, 42 anyos na lalaki, walang trabaho at residente ng Barangay Eastern Plaridel, Misamis Occidental. Pinangunahan ng Oroqueta City Police Station ang operasyon sa Border Control Point Checkpoint sa koordinasyon ng Provincial Intelligence Unit ng Misamis Occidental, Provincial Drug Enforcement Unit at Plaridel Municipal Police Station. Bandang alas 11 ng gabi nang dumaan sa checkpoint ang isang puting Ford Everest. Napansin umano ng mga pulis na may inihagis ang sospek sa kalsada habang papalapit sa checkpoint. Dahil sa kahina-hinalang kilos nito, agad na sinuri ng mga operatiba ang mga itinapong bagay. Sa beripikasyon, natuklasang ang mga ito ay naglalaman ng puting kristalinong substansya na hinihinalang shabu. Dahil dito, isinailalim sa mas masusing inspeksyon ang sospek at ang sasakyang kanyang minamaneho. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang iba't ibang laki ng heat cell plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu, kabilang ang 6 na extra large sachets, 2 large sachets, 11 rectangular sachets, at 10 maliliit na sachets. Nakumpiska rin ang mga bag at drug paraphernalia at ang Ford Everest na sinasakyang sasakyan ng sospek. Umabot sa humigit kumulang 160 gramo ang kabuang timbang ng mga nakumpiskang hinihinalang ilegal na droga na may katumbas na standard drug price na umaabot sa mahigit 1.08 million pesos. Patuloy naman ang dokumentasyon at inventory ng mga nakumpiskang ebidensya habang inihanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa sospek dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkaaresto sa suspect at pagkasabat ng mahigit 1 milyong pisong halagang hinihinalang shabu ay patunay na nanatiling matatag ang aming kampanya laban sa iligal na droga. Patuloy naming paigtingin ang intelligence-driven operations at checkpoint activities upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng ipinagbabawal na gamot sa aming komunidad. Hinikayat din namin ang mga publiko na magkipagtulungan at magbigay ng impormasyon upang sama-sama nating mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Patuloy rin ang panawagan ng PRO10 sa publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon laban sa mga sangkot sa ilegal na droga. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa PRO10 Misamis Occidental Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Rapi P. Cubero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling pinaalalahanan ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang publiko na sumunod sa mga umiiral na lokal na ordinansa sa ilalim ng ipinapatupad na Safer Cities Initiative upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng mga komunidad. Samantala, hinihikayat rin ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrol Woman Resalie Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.